Padala, ang kwento ng isang OFW. Paragraph 1. Ang desisyon. Si Aling Rosa, 40 years old, taga Cavite. May 30 anak at asawang tricycle driver. Kulang ang kinikita sa upa, kuryente, at baon ng mga bata. Isang gabi, habang naghahapunan sila ng tuyo at kanin. Sabi ni Rosa sa asawa, kukuha ako ng trabaho sa abroad. Para sa mga anak natin. Umiyak sila pareho that night. Pero kinabukasan, nag-apply na siya. 2 buwan lang, may ticket na siya papuntang Saudi bilang caregiver. Paragraph 2. Ang bagong mundo. Pagdating sa Saudi, iba ang lahat. 12 oras ang trabaho, walang pahinga. Nag-aalaga siya ng 2 matanda at 3 bata. Namimiss niya ang boses ng mga anak tuwing gabi. Ang pinakamasakit, yung video call na sinabi ng panganay niyang si Mark, "Ma, ikaw mag-cheer sa akin sa graduation?" Hindi siya makasagot. Lumuluha lang siya tapos ngingiti. "Mag-aral ka mabuti anak ha." Manood si mama sa video. Tinitiis niya ang pagod at lungkot. Kasi alam niyang may pangarap siyang tinutupad. Paragraph 3. Ang sakripisyo. Sa bawat sahod na 1,800 reals, ganito ang hatian. 500 sa upa at kuryente sa Pinas, 400 sa tuition, 300 sa gamot ni Bunso na may asthma, 200 sa grocery. Para kay Rosa, 100 reals lang. Pambili ng sabon at load. Hindi siya bumibili ng bagong damit. Isang abaya lang, 3 years na niyang gamit. Tuwing Pasko at birthday, hindi siya umuwi. Sayang ang pamasahe anak. Dagdag na yan sa pang-college mo. Yun ang palagi niyang sagot. Paragraph 4. Ang pagsubok. Isang araw, tinawag siya ng agency. Nagkasakit daw ang asawa niya sa Pinas. Kailangan ng 80,000 pampa-opera. Naubos ang ipon nila. Gusto niyang umuwi pero wala siyang pera. 3 gabi siyang hindi natulog. Nagdasal at nag-Office of the Treasury pa para makalikom. Sa awa ng Diyos at tulong ng mga kababayan, nakalikom siya. Naopera si Kuya Jun. Mula noon, mas lalo siyang nagsipag. "Lord, bigyan mo pa ako ng lakas." Hindi pa tapos ang laban. Paragraph 5. Ang uwi at ang aral. Pagkalipas ng 5 taon, umuwi na si Aling Rosa. Sinalubong siya ng 3. Anak na mas matatangkad na at may diploma. May sarili na silang bahay. May maliit na tindahan. Pagod ang katawan niya, pero puno ang puso. Sabi ni Mark sa speech sa graduation, "Ang nanay ko, OFW. Siya ang dahilan kung bakit ako nakatapos." Yakap sila ng mahigpit. Doon naramdaman ni Rosa na sulit lahat ng puyat, luha at sakripisyo. Aral. Ang OFW hindi lang nagpapadala ng pera. Nagpapadala sila ng pangarap, pag-asa at pagmamahal mula sa malayo. Para sa pamilya, kakayanin.